Umabot na sa 3,728 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Pilipinas mula noong buwan ng Enero hanggang September 2 ng kasalukuyang taon. Ito'y kasunod ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo at habagat noong buwan ng Hulyo ayon sa DOH. Sabi ng ahensya, ang bilang ng kaso ng leptospirosis ay 70% na mas mataas kung ikukumpara ng nakaraang taon na naitala sa magkatulad na panahon. At kung titingnan natin ang mga blue bar, mapapansing nagsimula ang pagtaas ng mga kaso noong Morbidity Week 29 or mid of July na sumabay sa pagpasok ng iba't ibang bagyo sa bansa na kadalasang pinalalakas ng habagat. Sa mga nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo, 733 na leptospirosis cases ang naitala ng bansa. And in the recent 3 to 4 weeks, nakapagtala tayo ng 733 cases sa buong bansa at ito ay 32% higher kumpara to the 5 to 6 weeks prior. Naitala din ang clustering ng mga kaso sa NCR, Regions 1, 3 at Region 4A. 6 daw sa 17 rehiyon ang nakitaan ng pagtaas ng kaso sa leptospirosis gaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, National Capital Region, Ilocos Region, Region 4A, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ang Davao Region. Ang case fatality rate sa mga nasabing rehiyon ay mas mataas din anya ng 11% sa national rate. Pero nilinaw ng DOH na wala pang outbreak dahil sa leptospirosis. Hindi pa sila outbreak, but the fact that there is an increase in cases in these areas, pag hindi natin to napigilan o nakapag-implement tayo ng sapat na public health response, talagang ito yung mga posibleng maging outbreak moving forward. Ang leptospirosis po ay preventable at ang prevention ay nagsisimula sa sarili at ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng practicing ng good personal hygiene, paglinis ng mga sugat at paa, pag-iwas sa paglusob sa baha o sa mga potentially contaminated bodies of fresh water, pagsuot ng mga protective footwear. Ayon sa DOH, sa kabuoang kaso ng leptospirosis, 87% ng mga tinamaan nito mga lalaki at karamihan sa mga tinamaan nasa edad 20 hanggang 49 o yaong mga lumalabas ng bahay para magtrabaho. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Margaret Gonzalez, SMNI News.